Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Nako, si Senator Chis Escudero is under attack. Pinagtitripan po ngayon si Senator Chis Escudero. At balak paimbestigahan ni Tito Soto ang kapwa niya senador na si Chis Escudero sa Senado. Ganyan po katindi, ganyan po kadumi ang politika dito sa Pilipinas. At magtataka tayo dito sa dalawa, kay Lacson at kay Soto. Si Lacson, kitang-kita na yung pag-side sa mga pro-impeachment. Si Soto naman, he is very eager to be a Senate President. Kaya mo ba paiimbestigahan dahil wala ka ng kapana-panalo kay Chis Escudero? Dahil kulang ang numero mo? Yan ba ang dahilan? Nakikita ko po rito ang mga personal agenda, lalo na si Lacson at si Soto. Mamaya po papaliwanag natin yan. Pero marami po tayong nakikita dito sa dalawa. Unang-una na, mukhang nakikipag-alyansa ang dalawa doon sa mga pro-impeachment na mga tutak ni Tamba at si Tamba mismo. Baka pati sa presidente. Opo, kasi pwede ka namang makipag-alyansa kahit sa isang bagay lang o dalawa. Halimbawa, dito sa impeachment, oy, magkampi-kampi tayo. Ha? Gusto namin ma-impeach si BP Sara. Ayan, ipapaliwanag po natin mamaya. Pero pag-uusapan din natin itong pakikipagnegosasyon ni President Bongbong Marcos kay President Trump, kung saan dehadong-dehado po ang bayan natin at ang mamamayang Pilipino. At marami na pong nag-react dito. Okay, ituloy po natin. Mayroon pong aligasyon, akusasyon ang mga pro-impeachment kay Chis Escudero. Ito po, balita ng politiko. Siksik sa ham and Chis Escudero insert 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Yan po ang aligasyon at akusasyon kay Chis Escudero, kung saan hindi pa po ito konfirmado. Okay? Unang-una, nagtataka ako kay Soto, bakit niya pa iimbestigahan? Kung totoo man ito, mas malaki po ang insertion ni Tamba. Umaabot siguro sa 700 billion. Yan po sinabi na ng ibang mga dilawan. At binatikos yan ng mga dilawan, di ba? Nag-ingay dyan sila Drilon, etc. Mga dilawan. Napakalaking insertion nun. Pero bakit isi-single out ni Soto si Chis Escudero? Ha? Ganito po kasi yan. May nakikita tayo, una, alyansa, at nakikita natin parang bina-blackmail nila si Chis Escudero. Ha? Parang sinasabi nila kay Chis Escudero, sumuko ka na. Parang ganun na wag kang tumakbo bilang Senate President. Kundi, itong 142 billion, uungkatin namin ito ng uungkatin hanggang sa makasuhan ka sa ombudsman sa Sandigang Bayan. Parang ganyan po ang ginagawa. Dahil ba hindi mananalo si Senator Soto at ito yung nagiging parang kakampi ng mga pro-impeachment? Kaya ito na. Hindi naman ito malalaman ng dalawa ni Lacson at ni Soto. Itong insertion. Kung totoo man ito, hindi natin sinasabi na totoo. Kung totoo man ito, malalaman nila ito sa mga congressman. Hindi ba? Ngayon, bakit sinasabi natin na mukhang may alyansa sila, itong dalawa, sa mga pro-impeachment? Kasi ito nakikita ko sa dalawa. No? Itong dalawa, si Soto, si Lacson, dati nang tumakbo sa higher position. Si Lacson, 2 beses na nga tumakbo yan bilang president. At si Senator Soto, tumakbo ng vice president. O diba, natalo sila. Nakakakita kasi ng parang tsansa o pagkakataon itong si Lacson at si Soto. Kung sakaling ma-impeach si BP Sara, sino-sino ang mga tatakbo
sa pagka-senador ay pagka-presidente sa 2028 election. Okay, siguradong may tatakbo sa panig ng administrasyon. Sigurado yan. At ang nakikita natin dyan, si Tambaloslos. Kung si Lacson ang tatakbo o tatakbo si Lacson, halimbawa na-impeach na si BP Sara, no? Iniisip ni Lacson na kaya niya si Tamba talunin. Alright? Ang mga dilawan, alam nyo, nangangarap din po yan makabalik sa kapangyarihan. Opo, lalo na si Trillanes, si Ladrilon, si Dilima, nangangarap din po yan makabalik kagaya nung panahon ni Noynoy Aquino, kung gaano sila ka-powerful. Gustong-gustong makabalik na yan ng mga yan. O si Bam Aquino, di ba siya ang number 2 kay Bongo? O, baka magulat kayo sa 2028, mag-file yan ng COC. Ha? Aquino ang apelyido niyan. So, pwedeng iyan ang maging pambato ng mga dilawan. Kaya sila nagkakampi-kampi ngayon because of BP Sara. Kailangan ma-eliminate si BP Sara sa 2028 election dahil wala na pong tatalo kay Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028. Wala pong tatalo dyan. Wala pong pwedeng sumabay dyan. Ngayon, dito po sa parte ng komunista, I'm sure wala naman yang pambato for 2028. I'm sure kakampi po yan sa dilawan. Dahil matagal na po yung alyansa, yung dalawang yan. Mula kay Joma Sison at kay Ninoy Aquino. Dilawan at komunista magkakampiyan. Yan nga yung mga founder eh. Kaya itong mga dilawan at komunista, magkaalyansa talaga yan. So, sino pa nakikita natin na pwedeng tumakbo? Bongo. Alright? Pero, tahimik lang yan. Bam Aquino, tahimik din. Yan yung strategy ni Bam Aquino. Pati na rin si Kiko. Bihira pong magsalita yung dalawang yan. Or talagang hindi nagsasalita sa ngayon. Yan ang strategy nila. Nanonood lang sila sa away ng admin Duterte. Okay? Pero itong mga to, Lacson, Bam Aquino, baka si Cheese, Cayetano, meron din. Hindi natin alam. Kaya magugulat na lang kayo. Maraming magtatakbuhan yan sa 2028. At doon na sila magsasabong kung sakaling ma-eliminate si BP Sara. Pero huwag kayong mag-alala, meron tayong number 1 senator, si Bongo. At huwag din kayong mag-alala, malabong ma-impeach si BP Sara. Yan ang iniisip ngayon ni Lacson, kaya kumikiling siya sa mga pro-impeachment. Dahil kapag na-impeach si BP Sara, ang iniisip ni Lacson, kaya kong talunin na ito. Mayroon pong pangarap yan. 2 beses na nga tumakbo eh. At si Soto, ilang taon na si Soto? Parang 75 years old. Hindi ko sigurado. Ito na yung mga huling yugto niya ng kanyang karir. Ha? Kailangan umangat na siya. Naintindihan nyo? Wala na. Magpapalipas pa ng 2028 election. Kailan na naman yung presidential? 2032. Ay, hindi. Tama ba? O, 2020. Nabobobo ako. 2034. Ang susunod na presidential election, ilang taon na siya nun? Diba? Kaya, gigil na gigil maging Senate President. Kapag kasi Senate President ka, maganda yung magiging kumbaga, maganda yung magiging position mo. Lagi kang nasa TV. Alam nyo yon? Dahil sa pangarap. Gagawin po ito ni Soto at ni Lacson. Pero nagkakamali sila. Hindi sila magtatagumpay. Ma-impeach man si BP Sara, meron tayong Bongo. Hindi yung kakayanin ni Lacson. Kung inaakala niya, kaya niya si Bam Aquino o sino mang manok ng dilawan, ha?
Andyan pa siguro si Latulpo or Cayetano. Iyan yung inaakala ni Lacson eh. Kapag na-impeach si BP Sara, pwede or may tsansa siya na manalo. Ganon din si Soto bilang Vice President. So nakikita natin yung political agenda nitong dalawa. Kaya gumikiling sila ngayon sa pro-impeachment at nakikipag-alyansa sila kay Tambak at sa mga tuta. Alright? So yan po ang pakakaabangan natin. Sigurado po ako dyan. Kitang-kita ko yung mga galawan nila. Okay? Dito naman po kay Bongbong Marcos. Kitang-kita po natin ang nangyaring resulta sa pakikipagnegosasyon ni Bongbong Marcos. Napakadami pong nag-react dito po sa naging resulta ng negosasyon. Tayo po, pag nag-export po tayo ng ating produkto sa Amerika, ito po ipapatawan ng 20% dahil sa husay ng pakikipagnegosasyon ni Bongbong Marcos ay nabawasan po ito ng piso. 1%. 1% lang po ang binawas. Parang piso nga lang eh. O ito po. Meron po rito Japan, pinatawan ng 25%, taripa. Pero sa pakikipagnegosasyon, naging 15% lang. 10% ang naibawas. Sa Indonesia naman, 32, naging 19. Sa Pilipinas, 20%, naging 19. Piso lang po ang naibawas. At ito matindi nung humarap sa media interview o press con si Bongbong Marcos. Hindi niya raw kasalanan yan dahil ang pwedeng tanungin dyan ay yung nagpataw ng taripa. Sa loob-loob natin, yung ginawa niya na mali, ayaw niyang aminin. No? Wala talaga siyang kasalanan. Lahat ng mga kapalpakan, inililigtas niya talaga yung katawan niya. Pero kitang-kita at pinagtatawanan siya ngayon, bakit ka na pumayag? Hindi naman magiging agreement yan kung hindi ka pumayag. Diba? Kaya nga naging close deal yan eh. Naging 19% eh. Ibig mo sabihin hindi ka pumayag. Kung hindi ka pumayag yan, hindi close deal yan. Sarado na yung deal na yan eh. Alright, 19%. Ang matindi, kapag yung produkto ng Amerika ay in-export dito sa Pilipinas, 0% ang taripa. Wala pong taripa. Meron pong babala na rito si Amy Marcos eh. Ito yung sinabi ni Amy bago pa lang bumiyahe si utol niya. Walang pangulo o leader ang dapat pumirma sa kahit anong kasunduan kung madedehado ang bayan. Kahit pa may kaakibat na ginto, ayun. Personal na pangako, ayun. Deklarasyon ng alyansa, kapakanan ng bayan, dapat ang una at nag-iisang dahilan. Ang ganda po ng sinabi ni Senator Amy. Pero, na-predict niya ba? Kasi sinabi niya, kahit pa may kaakibat na ginto, personal na pangako, o deklarasyon ng alyansa. Nakita niya na maaring may korupsyon, maaring may pagbebenta dito ng Pilipinas. Parang ibinenta na po ang Pilipinas nito. Bakit na sabi ito ni Amy Marcos na kahit may kaakibat na ginto? Ibig sabihin, may offer ang Amerika kay presidente lang. Only kay presidente lang. There is a corruption. Papayag ka ba naman papatawan tayo ng 19% sa export natin? Tapos yung export ng Amerika, 0%. Di ba sobrang dihado? Anong sinasabi siguro ni PBBM? Wala akong pakialam sa Pilipinas.
Wala akong pakialam sa mga tao. Basta mataba ang bulsa ko. Corruption. Ay, napakalungkot niyan. Kaya nga, buaya na yung tawag natin sa mga politikong ito Dahil parang hindi sila nabubusog. Ang dami na nilang, parang trillion ng budget na nawawala sa Pilipinas sa loob ng 3 taon. I-add mo yung mga daan-daang bilyon na yan. Trillion na po. Baka 2 trillion na yan Meron pa ritong sinabi. Ito po, si Malutikia. The key takeaways, 19% tariff against PH export to the US, 0% tariff for US export to the PH. Ang maapektuhan, local jobs. Number 3 o 2, local industries weakened. Hihina po yung local industries. Ayan, ammo deal and full throttle, dealings with Beijing, don't bother him at all. Ayan po ang mga magiging resulta niyan diyan sa taripa na yan. At ito namang Thailand rejects full tariff liberalization for US import. Ni-reject po nila itong taripa ng US. Ibig sabihin, bahala na. Basta hindi sila pumayag. Yun po ang kanilang tatayuan. Ibig sabihin, may tapang. Hindi kagaya ng presidente natin pag sinabi, ito yung magiging taripa. Parang oo na lang. Baka pag sinabi, ito yung sayo. Ito yung sayo. Ito yung pangako namin. Ang tindi. Hindi po talaga siya presidente. Wala po tayong presidente. Walang nagtatanggol sa ating bayan. Walang nagtatanggol sa ating mga mamamayan. Sa mga tao. Ito po yung sabi ng mga senador na tumutol. JBR Ejercito, masyado tayong dehado. This is grossly disadvantageous to the Philippines. Hanggang ngayon, little brown brother pa rin ba ang tingin sa atin? O kay Lacson, ayan. Umalma rin si Lacson. Sabi sa inyo, may mga alyansa sa isang bagay lang. Sa impeachment, sige, alyansa tayo. Pero sa ibang bagay, kukontra ko. Ganun po, di ba? Ayan, 19% versus 0% tariffs is definitely not the most fair deal between decades. Old friends or allies like the United States and the Philippines, if may add, it is a worse insult that a host can throw at his guests. It is time for us to look for other trade partners. Ito naman sabi ni Senator Amy, a mere 1% reduction in tariff rates for Philippines goods while US goods enjoy zero tariffs certainly does not look like a win for the Philippines. Ito nga po yung sagot ni PBBM doon sa media interview sa kanya. Tinanong siya kung basta nasa video naman yan na panoorin nyo na lang. Pero babanggitin ko na lang dito. Ito yung sagot niya. It is not my decision. Tanga nga kung sumagot Tanga Hindi raw niya desisyon yan. Ikaw yung presidente, di ba? Mamumura mo itong presidente. It is not my decision. You will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they will justify it. I could not answer. Wala na. Iba na utak. Iyan ang hirap Yan po ang presidente natin ngayon. Ikaw nakipagnegosasyon. Ikaw ang presidente. Sino magdidesisyon dyan? Di ikaw. Diba? Alam nga namang si Gibo Teodoro nagdesisyon dyan. Kasama kasi si Gubo
Alangan namang si Trump lang ang nagdesisyon. Pag sinabi, 90%, oo ka lang. Ganun ba yung nangyari? Kita mo yung Thailand, pumalag. Ay, hindi kami papayag. Ni-reject nila yung pinataw na taripa. Bahala na kung anong mangyari, basta hindi sila papayag. Di ba, nagmamatapang, pumapalag. Hindi kagaya nito, baka oo lang gano'n, oo lang. Or, baka nga, there is a gold, sabi ni Amy Marcos. Balikan nga natin yan. Maganda yung sinabi ni Amy, ito. Kahit pa may kaakibat na ginto. Personal na pangako. Ayun, may personal na pangako pa. O deklarasyon ng alyansa. Kapakanan ng bayan dapat ang una at nag-iisang dahilan. Hindi po Iba po ang utak ng kapatid nyo, Senator Amy. Hindi po kapakanan ng bayan. Kapakanan niya lang ang inisip. At sinabi, personal na pangako. Ano yung pangako na yan? 2028 election ba? Yung pangako na yan? Di ba? Kasi gusto ni PBBM manok niya manalo or kaalyado niya yung manalo. Dahil kapag Duterte ang nanalo, lahat ng korupsyon sasambulat yan. At baka may kulong pa siya. Baka makulong pa siya. Yun yung iniiwasan niya. Kaya, wala na. Ibibenta na niya ang Pilipinas. Bahala na ang mamamayang Pilipino. Kailangan maging kaalyado niya ang susunod na presidente. Dahil sa dami po ng korupsyon. Yan po ang realidad. Yan po ang ating aabangan sa kanyang sona. Kung malamang naman hindi naman magre-report ng totoo itong presidente. At lahat ng datos sigurado, invento. Lahat ng datos. Meron pa ba tayong mababasa dito? Wait lang ito po. Post po ito ng netizen. Ayan. Sa picture, nandyan si Pangulong Duterte nakaupo. Alright. Meron pang kwadro doon, si dating President Ferdinand Marcos. At yung isa, sino ba yung isa? Cory Aquino. Okay? Ayan, naka-side view si Pangulong Duterte. Ito po yung post ng isang netizen. Kaya hindi madalas makipagnegosasyon si PRRD sa Amerikano dahil batid niyang walang makabuluhang pakinabang ang makukuha ng Pilipinas mula rito. Sa halip na makipagkasundo sa ilalim ng hindi patas na kondisyon, mas pinili niyang ipaglaban ang tunay na interes ng bansa. The best president ever, Duterte pa rin. So, ganyan yung tinindigan ng Thailand. Pumalag. Binasura, ni-reject yung taripa na ipinataw sa kanila. Wala Nandito tayo sa hindi mo na nga kung ano itatawag mo sa kanya. Hindi mo na ma-figure out. Antindi. Ganyan po talaga ang presidenteng alam nyo na. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye. See you next time.